So hello po no. Naisipan ko lang ulit gumawa ng video. Regarding naman to dun sa original na actuator ng mga lock ng pinto. Sa Ford Everest Classic, mostly nasisira tong likod. Yung tipong hindi na sumasabay sa remote. So ito, sa case na itong sample ko, ito ay naka-actuator pero yung universal na nabibili, yung mahaba. Yung kadalasan sa mga auto supply, sa mga auto accessories, mga ganun. So working naman siya, kaso yung pag sa alarm niya, mayroon din siyang function na nasasayang kapag ang gamit natin yung universal, hindi yung original na parang dynamo, or yung dynamo nga talaga ang original natin. So ito, sa sample ko lang. So ngayon naka-unlock, ilalak ko. Yan, working naman. Lock. Unlock. So yun, isa rin sa mga disadvantage ng universal, yan, medyo maingay siya. Pero minsan may nakasabay ako sa isang shop, may mas mahal na universal actuator, tahimik siya. Oo. Pero yun nga, yung i-explain ko ngayon, sayang yung function nung sa alarm. Ito, sample yan, kunyari naka-alarm. Sa original na actuator natin, once na nasa loob ka at inangat mo tong lock, mag-a-alarm na yun. Pero dito sa universal actuator, hindi. Tulad niyan. Yan, hindi siya mag-a-alarm. Nag-a-alarm lang yan kapag nagbukas ka ng pinto. Kasi matitrigger na yun sa door switch. Kaya yung door switch natin, importante din. Checkin nyo lagi. Yan. Nag-alarm na. Yun. So ayan, ito naman i-sample ko yung naka-original pa actuator. Yan. Lock. Yan. Pansinin nyo, ingay. Talaga nanggagaling doon sa likod, doon sa naka-universal actuator. Pero ito, once naka-arm na yung alarm, tulad yan. Yan, blinking na. Once na in-unlock mo to from inside, mag-a-alarm na siya. Oh. Diba? So yun nga, no, importante sa alarm yung mga door switch saka yung mga original actuator para talagang ma-maximize niya yung function niya. Ngayon, yung sa hood natin, meron niyang sensor. Isa sa napapansin ko dyan, once na binuksan mo yung hood, pero dapat maganda yung pop ng hood mo eh. From inside, iilaw yung sa immobilizer. Kaso tingin ko dito hindi. Sasample ko na lang. Sa ngayon bubuksan natin. Yan. Hindi ganun kaangat yung yung sa hood. Iiwan ko muna tong video dito para makita sa actual. Tapos i-open ko yung doon sa hood. Wait lang. Yan, door switch. Bukas yung sa pinto. Pero yung sa hood ay yung sa immobilizer dapat yung iilaw. So review ko muna yung video ko, umilaw. So yun nga, no, umilaw na yung sa door switch, ay sa hood switch kanina. So ito yun, yung pinaka location naman niya. Yan. Kung mapapansin nyo naman, kapag bukas yung hood at na-lock nyo, hindi siya iilaw. Yan, nag-lock na siya, rinig nyo naman. Hindi siya iilaw. Pero once na sinara nyo yung yung hood, iilaw na yan. Titrigger na siya. Pipindutin ko na lang para kita sa video. Pag pindot mo, yun. Yan, pinindot ko na. Nag-lock na, naka-lock siya, pero yun, kumbaga parang nag-arm na siya. So pag ni-release mo naman to sa hood, isa rin sa way na check na mag-a-alarm talaga siya. Yun. Okay, kaya importante talaga yung mga switches natin.
Sa pinto, alam ko ganun din. Try natin, saglit lang. So yan, yung sa pinto naman try natin. Pabukas, lock natin ulit, lock. Yan. Tapos hindi siya umilaw pero mga nag-lock lahat. Ngayon pag isasara natin, tingnan natin kung mag-arm siya ulit. Yun, hindi siya nag-arm. So, pero nag-lock siya. Meaning yung ganong function lang dun sa ano, sa hood. Pero try naman natin kung ma-arm yung alarm from inside naman. Kung same scenario. Try. So, kunyari nga bukas. Lock. Yan, hindi siya umilaw. Tapos sisira na natin, kala natin mag-arm. Yan, hindi siya nag-arm. Pero kung bubuksan natin to from inside, siya, hindi rin mag-alarm. Talagang hindi na kompleto yung ano niya. Yun, isa pala sa mga dapat iwasan. Kung yung hood lang na iwanan, okay. Pero pag pinto, yun, hindi rin pwede. Yan, mga trial and error natin. I-testing ko din sa isang unit kung same scenario. So ito yung isang unit na dati to naka universal actuator pero napapalitan ko na ng original natin. So testing natin. Lock. Tapos pag in-unlock, dapat mag-alarm. Yun, mag-alarm na siya. Okay. Testing. So, ganun din sa pinto. Try natin. Lock. Tapos, pag in-unlock, dapat mag-alarm. Unlock. Yan, nag-alarm siya. Okay. Testingin nyo na lang para din lahat sa pinto. Ngayon, tatry natin yung katulad kanina. Kung pinto ay naiwang bukas. Tapos, nilock. Dito na natin try para same side. Yan. Tapos lalak natin. Yan, yan ilaw. Tapos sara. Tapos pag binuksan siya, yun, di nga talaga siya mag-a-alarm. Yun, yung mga ganong senaryo. Kaya double check na rin din talaga. Okay, testing ulit sa kabila. Unlock, lock. Pag nag-lock, pag in-unlock sa loob, mag-a-alarm. Yun. Okay. Yun. Testing na natin lahat. Andito na. Lock. In-unlock. Yun. Yung sa passenger side, hindi na napansin ko doon sa kabilang unit. So bakit? Nagkataon bang same lang sila? Yun ang mahirap. Yan, sa mga ganyan senaryo, siya mag-a-alarm. Pero syempre, kung okay ang door switch nyo, pag binuksan niya, mag-a-alarm. Diba? Yun. So yung isang tanong, bakit sa passenger ganun? Kasi doon sa isang unit same lang. Kala ko may napalitan yung isa or na-modify, pero same dito. Sana may makasagot kung sakali. Siyempre sa master switch, sure na yan. Alarm. Okay. So yung sa hood nito, ganun na din naman. Same lang nung in-example ko kanina. Thank you. So sama ko na rin yung sa mga nakaka-encounter ng auto lock. Wala namang auto lock yung stock alarm natin. Pero ang isa sa mga dahilan or major na dahilan dyan, door switch din nagmamalfunction.
Ang senaryo kasi niyan, kung yung door switch nyo ay hindi niya na-detect na nag-open ka ng door upon unlock ng alarm, mag-auto lock ulit siya within or nasa 30 seconds. Kasi hindi niya na-detect na after mo i-unlock ay nagbukas ka ng pinto, yung gano'n. Kaya ilalak niya ulit. Lalo na kung hindi kayo nagamit ng door function sa mga dome light, talaga hindi nyo kaagad makikita. So ganun din sa likod, ito rin, suki rin to sa atin. Bukod sa actuator, sa door switch, ito rin yung mostly nagloloko sa likod. Siguro kung minsan lang buksan or talagang merong ano sa design niya, kasi mabigat din ng door, ano sa likod ang door. So ito yung isang example para hagip sa video. So kunyari nakasara yung pinto, sinara mo yung pinto, tapos nilock mo, yan. So alam nung system na nakasara yung pinto, sample lang tapos inunlock mo, nilock mo, sorry. Tapos kunyari ay inunlock mo, teka lang, medyo mahirap mag video. Papalit lang ako ng kabay, saglit lang. So ulit tayo senaryo, no? So kunyari sinara mo pinto, tapos nilock mo, yan. So alam mo yung system na nakasara ang pinto, tapos nag-arm siya kaya umilaw, pero bumalik ka para may kuhanin, kunwari. So inunlock mo, tapos binuksan mo yung pinto, pero since sira ang door switch mo, hindi natin ito i-let go, pero bukas ang pinto na, kunwari sira ang door switch. So ganyan ang senaryo. So mga after 30 seconds yan, mag-auto lock siya. Yun yung nagiging senaryo niya. So worse, kung nailagay mo yung susi dun sa pinto o sa loob, tas naisara mo na, yun, kalak na ulit lahat siya. Yan, wala akong pipindutin, pero mag-auto lock yan. Yan, nag-auto lock siya, pansin nyo, umilaw din naman siya. Yun. So yan ang mga isa sa mga cases ng nag-auto lock. So walang auto lock, pero yun nga, mayroon lapses kumbaga, kaya siya nag-auto lock kasama sa safety feature niya. Yun. Okay, so importante talaga mga door switches. Okay, thank you.